So, all under sin, all guilty before God. So ito po yung sabi ng Bible, Romans chapter 3 verse 9. Romans chapter 3 verse number 9. So sabi ng Bible, what then? Are we better than they? No, in no wise. For we have before proved, both Jews and Gentiles, that they are all under sin. So doon ko nakuha yung title ko. Ano ulit yung title ko? All under sin, all guilty before God. So dito ko po nakuha yung word na all under sin. So saan ko naman nakuha yung all guilty before God? Romans 3:19. So sa Romans 3:19 naman, ang sabi ng Bible, now we know what things soever the law saith, it saith to them who are under the law, that every mouth may be stopped, and all the world may become guilty before God. So dalawang passage natin, dalawang key text para ipakita sa atin yung katotohanan na ang lahat ng tao ay nasa ilalim ng kasalanan. At lahat din ng tao, dahil nasa ilalim ng kasalanan, ay guilty. May sala, ibig sabihin. Hindi ka lang nasa ilalim ng kasalanan, ikaw ay may sala din. Okay? Guilty din tayo before God. Pero yung guiltiness natin, tandaan natin, ang pagiging guilty natin, ang pagiging may sala natin, kanino tayo may sala? Sa tao? Hindi. Sa Diyos. Before God. So we are guilty, all are guilty before God, all under sin. So ito yung ating outline, pag-aaral natin ngayon. Una, discuss natin, all under sin, lahat ay nasa ilalim ng kasalanan. Pangalawa, all guilty before God. Pangatlo, redemption, that is in Christ Jesus. Okay, i-discuss natin yung katubusan na kay Kristo Jesus. Note nyo ha, ito yung gusto ko maintindihan natin. In, ibig sabihin, nasa loob. Diba? Pag sinabi natin, we are inside. Tama? Ibig sabihin, nasa loob ka. So, ang redemption, saan mo lang matatagpuan? In Christ. Pag lumabas ka kay Kristo, meron pa ba? Wala. So, yun yung i-discuss natin mamaya. Na tayo ay tutubusin, okay, na kay Kristo lang. Kay Kristo lang yun. Kapag lumabas ka sa Kanya, wala nang redemption. Wala nang katubusan. And lastly, personal acknowledgement of sin and guilt. So, simulan na natin. So, number one, all under sin. So, meron pong dalawang uri ng tao sa Bible, basically. Dalawang uri ng tao. Okay. Hindi ko tinukoy yung lalaki saka babae. Yun. Kasarian yun. Okay? Ang tinutukoy ko, dalawang uri ng tao. So, anong tinutukoy mo, preacher? Basically, there are two kinds of people in the Bible, Jews and Gentiles. So, magkaiba yung dalawa na yun. Bakit? Tignan nyo, Galatians 2:15. Dito pa lang makikita mo na there is a big difference. Merong kaibahan. Hindi sila magkatulad. So, sabi ni Paul sa Galatians 2:15, we who are Jews by nature and not sinners of the Gentiles. So doon pa lang maliwanag na kanyang dinidiscuss, magkaiba ang isang Hudyo at ang isang Hintil. Okay, nakasunod? Iba ang Jew at iba ang Hintil. Preacher, kuya, ano po ang isang Hudyo? Ano po yung Jew? Ano yung Jew sa Bible? So Jews are the people of God. They are well favored and their end was also secured prophetically. Pero basically speaking, sila po yung bansa na nanggaling kay Abraham, Isaac, and Jacob. Ano ulit yung pangalan nila? Abraham, Isaac, and Jacob. So ang nanggaling doon sa tatlong tao na yon ay mga Israelita. Sapagkat yung pangalan ni Jacob, pinalitan din yun ng Diyos ng hindi na Jacob pangalan mo, kundi Israel. So, Israelites na po yung kanilang lipi o yung kanyang mga anak, kamag-anakan, kababayon. So, simula nung pinili ng Diyos si Abraham hanggang kila Isaac and Jacob, sineparate na po ng Diyos. Iniwalay niya na ang Hudyo saka ang Hintil. Ang number one, isa sa pinakaunang mark. So, paano ko masabi po, kuya, preacher, na ang isang tao, Jew, at ang isang tao, Gentile? Sa Bible po, ang mark ng isang Jew ay circumcision. Ano pong ibig sabihin nun? Alam nyo ba yung tuli? Pagtutuli, tinuli? Yun yun. Sa Bible po,
yun po ay isang bagay na ginagawa para bilang isang kasunduan sa Diyos na sila ay Hudyo. Kaya po tinutuloy yung mga sa Old tayo, ginagawa lang natin yung dahil dito, tradisyon. Pero hindi dahil parang sa atin, kasi ginagawa yun, marka ng pagkalalaki. Okay? Pero sa Bible po, yun ay marka ng pagiging sa Diyos. Marka ng pagiging Hudyo ang circumcision. So, tignan niyo po, sa Romans 3:1, papakita ko sa inyo kung paano sila ay people of God, tao ng Diyos, at sila po ay well-favored. Ibig sabihin, may pabor silang natatanggap sa Diyos. Romans 3:1, what advantage then hath the Jew? Anong advantage na meron sila? And what profit is there of circumcision? Sinagot din ng Bible. Sabi ng Bible, verse 2, much every way. Much every way. Ano ulit ang tanong? Ang tanong sa Romans 3:1, anong advantage ang meron ng isang Hudyo? Anong advantage, anong profit, anong pakinabang ng isang tuli, okay, sa Bible? Tinutukoy natin Jew. At ang sabi ng Bible, much. Sobrang dami ng pakinabang. Kung isa kang Hudyo, much. Sabi ng Bible, marami kang pakinabang. Every way, sabi niya. Pero chiefly, ibig sabihin, pag sinabi mong chief, di ba, sa barangay chief, ibig sabihin siya yung barangay captain. Siya yung nangunguna sa barangay, tama po. So, chiefly, ang pinakapangunahing dahilan o pinakapangunahing advantage ng isang Hudyo sa Bible ay, sige po, ay ano, sabi niya, unto them were committed the oracles of God. Ang great advantage, ang malaking pakinabang ng isang Hudyo, sa kanila pinagkatiwala to. Tandaan niyo po, ang sumulat ng Bible, mga Hudyo. Jews ang sumulat ng Bible. Genesis to Deuteronomy, Moses. Book of Joshua, si Joshua. Judges, yan. Mga, diba? And the rest of the Bible, mga Hudyo po ang sumulat. So, ibig sabihin, sila yung nakakaalam kung ano ang sinabi ng Diyos. Kasi sila po yung pinasulat eh. And at the same time, sila yung pinagkatiwalaan nito para sundin nila. So, napaka-advantageous. Ibig sabihin, lamang na lamang sila kumpara sa mga Gentiles. Yun yung gusto kong makuha natin. Tayo po kasi, para maintindihan natin lahat, tayo po ay mga Gentiles. Hindi po tayo Jews. Okay? Diyan kayo? Ang tawag sa atin sa Bible, Gentiles. Ibig sabihin, hindi ka part ng mga Hudyo na tinuli according sa salita ng Diyos. Okay? So, sa kanila, ang main advantage nila, sabi ng Bible, ay sa kanila ikinumit yung oracles of God. Ano pa? Sabi ng Romans 9:4, sila ay Israelites. At sa kanila, naka-pertain. Ibig sabihin, sa kanila, pag mamay-ari nila, pwede nang sabihin, sa kanila yon. Ano yun? Adoption, glory, covenants, giving of the law, service of God, and the promises. O, i-note niyo po ito. Sa kanila po binigay yung service of God. Kaya po, under the Old Testament, sila po ay nagsasacrifice sa temple. Gano'n sila ng hayop, tapos pinapadanak yung dugo doon, kasi sinusunog. Pinapagawa ng Diyos sa kanila yun eh. Sa kanila lang yun. Ngayon, ang mga pagan or ang mga heathen or ang mga ibang bansa, ibang mga tao maliban sa kanila, ginagawa din yun. Pag pinag-aralan po natin history, nag-aalay din ng mga hayop sa mga Diyos, yung mga tao. Ang problema mo lang doon, kay malaman natin mamaya, hindi tamang Diyos ang sinasamba nila. Pero, ang sumasamba sa Diyos ng tama, ang binigyan ng service of God na legitimate at hindi peke, ay mga Israelita. To them pertaineth the service of God. At sa kanya din yung pangako. Ano pa? Whose are the fathers? Pag sinabi ng Bible, fathers, especially sa context ng Israelites, yun po sila, Abraham, Isaac, and Jacob. Sila yung fathers. Sila yung nagsimula. Okay? Sa kanila napasimula yung bansang Israel. And, ito yung isa sa pinaka-importante na advantage, pinaka-importante na lamang ng mga Hudyo, sa kanila po dumating si Kristo. Whom
as concerning the flesh, Christ came, who is over all, God bless forever. Amen. Unang-una sa lahat, nung pumunta si Kristo dito, hindi pa inihayag, hindi pa sinabi na para yun sa lahat. Okay? Kagaya ng pinipitch po natin ngayon. Mamaya, papaliwanag ko po sa inyo kung meron tayong pagkakataon. Pero ang punto lang, si Kristo ay nagpunta dito sa sanlibutan para sa kanyang bansang Israel. Okay? Yun yung una. So, nakita natin na sila po ay, the Jews are the people of God, and also, the Bible also declares that salvation is of the Jews. Diyan pa kayo? Ibig sabihin, para sa mga Hudyo daw po ang kaligtasan. Kuya, preacher, saan po sa Bible yun? John 4:22. Ye worship, ye know not what. We know what we worship, for salvation is of the Jews. Tignan nyo. Aliwa-liwanag. Kanino pertain yung kaligtasan? Para kanino yung kaligtasan? Para kanino? Ano ulit tayo? Jew ba tayo? Gentiles tayo. So, para sa atin ba yung salvation dito? Hindi. Kasi para sa kanila. Ngayon. Paano naman tayo ngayon? Tama? Paano kung pala tayo, preacher? Kasi sa kanila pala yung kaligtasan. Paano tayo? Okay? Ano yung portion natin? Such is not the case for the Gentiles. We are aliens. Sabi ng Bible, mga alien tayo. Alien? Di ba yun yung mga nakakatakot? Hindi. Pag sinabi kasing alien, hindi ka taga rito. Okay? Hindi ka taga rito. Aliens ka mula doon sa mga benepisyo dahil kaaway tayo ng Diyos. Saan mo mabasa yun? Okay. Ephesians 2:11. Wherefore remember that ye being in time past, Gentiles in the flesh. Tayo yung pinapatukuyan. Tayo yung mga hintil. Hindi po tayo Hudyo. So tayo ito. Tayo yung sinasabi ng verse. Who are called uncircumcision by that which is called the circumcision of flesh, made by hands. Na nung panahon daw na yon, wala daw tayo. We were without Christ. Aliens from the Commonwealth of Israel. Labas ka dito sa ini-enjoy nila. Labas tayo doon. Hindi tayo part. At sabi niya pa, strangers from the covenants of promise. Hindi ka part ng pangako. At ito pang matindi, wala daw po tayong pag-asa. At wala daw tayo, labas tayo sa Diyos. Sa sanlibutan. Kita mo? Aliwanag ano? Ang mga Gentiles in time past, sabi ng Bible, na ng panahon na yon, sabi ng Bible, tayo daw po ay walang pag-asa. And without God in the world. Totoo po ba yun, preacher? Yes. Maaaring sabihin ng mga Gentiles, kahit yung mga ninuno natin dito sa Pilipinas, na sumasamba sila sa Diyos, pero iba-iba. Ang tawag na nila, Bathala. Sa Japan, mga Shinto. Oo. Yung mga tawag nila sa mga Diyos nila, sa ibang lugar, iba din ang tawag nila sa mga Diyos nila. Pero yung tunay na Diyos, ang tunay na Diyos, sinasamba lang ng mga Jews. Okay? Kasi, papaliwanag ko sa inyo kanina kung paano napunta tayo sa sitwasyon na to. Pero isa po, ang proof din, kaaway tayo ng Diyos. Oh. You that were sometimes alienated and enemies in your mind by wicked works. Try nyo lang magkaroon ng kaaway. Hindi nyo bate, hindi nyo bate. Nag-usap pa kayo pag hindi bate. Pag hindi bate, minsan nagtatarayan pa kayo. Sabi ng Bible, kaaway daw natin dati yung Diyos. Kaya walang interaction. So, ito na. Nangyari sa atin yon. Bakit nangyari yung preacher? Bakit yung Diyos? Sa kanila yung Diyos. Sinasamba nila yung tunay na Diyos. Sila yung pinagkatiwalaan ng service sa Panginoon. Bakit ang mga hintil hindi ganon? Bakit nangyari yun? Bakit umabot sa punto na ganon? Ang sabi kasi ng Bible, dahil daw po tayo ay mga naging hindi mapagpasalamat. Okay? Papakita ko yung verse. Ang resulta ng hindi natin pagiging mapagpasalamat, nalayo tayo sa Diyos dahil sa kagustuhan din natin. Hindi natin, worship din natin, glorify ang Diyos sa kung sino siya. And therefore, our foolish heart was darkened. Yun yung resulta, consequence, result ng atin pong ginagawa na hindi magiging pagpasalamat sa Diyos. Ito yung sinabi ng Bible, Romans 1:18.
For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. Tingnan niyo po, verse 19. Because that which may be known of God is manifest in them. Kaya kung nagtatanong kayo, paano po preacher ngayon? Sabihin natin, mapalad tayo kasi umabot sa atin ang salita ng Diyos. Pero sasabihin natin, preacher, paano yung mga nakatira doon sa kaluksulukan ng jungle, kasulok-sulukan ng gubat? No? Paano sila? Hindi ba sila maliligtas? Ito ang sabi ng Bible, no? Kung ano yung dapat nilang malaman tungkol sa Diyos, it is manifest in them. For God had showed it unto them. One day, walang makapagsabi sa Diyos. Kapag hinatulan ng Diyos ang lahat ng tao, walang makapagsasabi na hindi ko po kasi alam. Okay? Walang makapagsasabi, hindi ko po kasi alam. Or wala eh, paano namin yung malaman, Panginoon? Wala naman nag-share sa amin, wala naman nag-preach sa amin. Wala pong makapagsabi ultimately ng ganun. Kasi, kung ano yung dapat malaman ng tao, in-reveal po yun ng Diyos. God had showed it unto them. Okay? Ni-reveal ng Diyos, pinakita ng Diyos, pinaalam ng Diyos, at kailangan lamang ang tao sundan niya yung liwanag na yun. Kung ano yung little of that light na pinakita ng Diyos, kailangan sundan ng tao. Pero, ito yung ginawa ng tao. For the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Ang tao po, without excuse. Tandaan niyo yan, without excuse. Pagpunta tayo doon, pag hinatulan ng tao, hindi mo pwede sabihin, ay kasi po, ay kasi po, ay kasi po. Hindi ka pwede magturo. Hindi po makapagbigay ng excuse ang tao. Dahil, because that, when they knew God, tignan nyo ha, nung nakilala nila ang Diyos, they glorified Him not as God, neither were thankful. Yun ang ganda. Hindi sila naging thankful sa Diyos. Nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay, di po ba? He created all things, lahat ng kahit yung mga isla, kahit yung lahat ng mga lupa na ito, nilikha ito ng Diyos. Pero imbis na magpasalamat ang tao, Lord, salamat po, inalaw mo ko mabuhay. Imbis na ganun, ayaw ng tao magpadikta kung anong dapat niya gawin. Ayaw niyang sumunod sa kagustuhan ng Diyos or sinusuway niya yung kagustuhan ng Diyos. Hindi siya naging mapagpasalamat. Kundi, ano daw nangyari? Became vain in their imagination. Okay na sila. So, anong nangyari? Hindi naging mapagpasalamat ang tao at ang resulta, naging vain sila in their imagination and their foolish heart was darkened. Anong i-expect mo sa tao? Hindi gawin niya kung ano gusto niya. Ayaw niya kasi ayaw niya sumunod sa Diyos. So, bahala na siya sa sarili niya. Ganun. Kaya po, Gentiles invented idols. Ganyan niyo po ha. Gentiles invented idols or worships idols because they do not want God telling them what to do and what not to do. Lumika na. Siyempre. Sino mas pipiliin nyo? Parang ganito lang yung logic nila eh. Itong Diyos na nagsasabi na huwag kong gawin yan kasi masama daw? Or yung Diyos na okay lang gawin ko kahit na ano? Para kung ikaw ay makasalanan, ay, doon na ako sa walang sasabihin. Basta, bahala na ako sa buhay ko. Okay? At yun yung nangyari sa tao. Kaya sinamba niya yung mga Diyos-Diyosan kasi yung mga Diyos-Diyosan wala namang sinasabi na kailangan nilang gawin eh. Wala namang nire-require sa yung Diyos-Diyosan eh. Diyos-Diyosan yun eh. O ibig yung mga ginagawa pa ng Diyos-Diyosan, may mata, di makakita, may ilong, di makaamoy, may bibig, di makapagsalita, may katawan, pero di gumagalaw. Gumawa sila ng mga idols out of their own inventions para walang magdidikta sa kanila kung anong dapat nilang gawin. At anong nangyari? Professing themselves to be wise, they became fools. At ito na po yung result. And changed the glory of the uncorruptible God into an image made like to corruptible man
and to birds, and four-footed beasts, and creeping things. Anong sinamba ng tao? Sinamba niya yung katulad ng tao. Sinamba niya yung mga ibon. Sinamba niya yung mga hayop kagaya ng leon, kagaya ng aso, kagaya ng wolf, and creeping things. Sige, hanggang ngayon po, sinasamba yan sa India. Hinduism ang tawag. Kung ano-ano, hayop, bawal kumain ng baka, kawawa naman sila. Sila mga pagulalo. At, hindi nila sinasamba yung mga Bakit? Hindi sinasamba. Hindi nila kakainin kasi nga Diyos nila yun eh. Alam mo, ang doktrina nila, kasi isipin nila, pag ako namatay, baka pag masama ako sa buhay na ito, pag ako bumalik dito, isa na akong aso. Isa na akong pusa. Reincarnation. Nakuha niyo? Okay? So, yun yung nangyari sa tao. Bakit nangyari yun sa tao? Kasi nga, pinalitan niya yung glory ng uncorruptible God into corruptible things. Yung Diyos na perfect, yung Diyos na banal, yung Diyos na kung saan malinis. Sabi ng tao, ayun namin sa'yo. Dito kami. Gawa na lang kami sa sariling Diyos namin, at least kami yung Diyos nila. Kami masunod. Hindi siya. Kuha nyo, kaya ang Gentiles, sinners. Kaya ang Gentiles, malayo sa Diyos. Kaya ang Gentiles, hindi kabati ng Diyos. Enemies in your minds. Nakuha niyo po? Yun yung nangyari sa tao. Okay? Ngayon, napalitan na ang mga idols. Dati, yung sinasamba, mga talagang bato, ginto, pilak. Ngayon, ang tao sumasamba din. Iba na nga lang pagsamba po. Ang pagsamba ng tao nga ngayon, diba, cellphone, diba? Iba na lang ang pagsamba ngayon, pero samba pa din yan. At kailangan natin maintindihan yan. So, Gentile world. That is why when we study world history, we could observe how people have some form of worship or superstition. Meron mga sumasamba eh. Kahit sa mga kagalikitaan ng gubat, meron. Gumagawa nga sila ng mga structure tapos parang papiramid eh. Ganun yung tsura. Sa Aztec, sa Mayan, mga ganyan. Pero, ito ang problema. Mixed with sensual things. Sumasamba sa Diyos-Diyosa nila pero mga nakahubad. Pag nagbasa tayo, talagang ganun. Sa Egypt, ganun. Bakit ganun ang nangyari sa kanila? Nasa Bible din yan. Kasi give up na sila ng Diyos to uncleanness through the lust of their own hearts to dishonor their own bodies between themselves. Who change the truth of God into a lie and worship and serve the creature more than the Creator who is blessed forever. Amen. Resulta yun. Okay? Resulta po yun. Effect yun. Consequence. Kaya ganito yung mundo natin even today. Kaya ganito yung panahon natin. Kaya ganito yung mga tao na bubuhay ng sanlibutan. Kaya marami, lumalaganap ang AIDS, ang HIV, ang mga yan. Practical effects yan ng pag-change sa truth of God into a lie. Effect po yun. Resulta ng kasalanan. When the Apostle Paul reached Athens, pumunta si Apostle Paul sa isang syudad sa Rome, at ang tawag sa syudad na yun, Athens. Grabe nung panahon na yun. Grabe yung structure doon na sumasamba yung mga tao sa temple ni Diana. Okay? Hindi nang tunay na Diyos eh. Temple. Pero, troubled siya kasi the city, sabi ng Bible, now while Paul waited for them at Athens, his spirit was stirred in him when he saw the city fully given to idolatry. Kaya pag nag-aaral tayo ng Bible, kung mag-aral tayo, tapos punta tayo Old Testament, tignan nyo, maraming beses ang ina-address idolatry, 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 pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kasi pagtalikod yun sa tunay ng Diyos. Okay? Malaking malaking part ng Bible. The Gentiles, since the book of Genesis, were sinners under the bondage of sin. So, di ba? Nabasa natin ito kanina. We who are Jews by nature, si Paul yun, and not sinners of the Gentiles. Clear sa Bible na tayong mga Gentiles makasalanan. Makasalanan.
Pero ito, pakinggan nyo ha. Sinong makasalanan ulit dito ha? Oh. Pero ipoprove ko sa inyo, kahit yung Hudyo, makasalanan din. Okay? Jews are under sin too. But similarly to the Gentiles, the Jews were a stiff-necked and hard-headed nation. Talagang matigas po ang ulo nila. Kung meron kayong kakilala na matigas ang ulo, ilalaban ko sa inyo yung mga Jew, mas matigas pa yung ulo nila. Okay? Kung, sipin mo kung yung mga matitigas ang ulo, pinapaiyak yung nanay at tatay nila, ang bansang Israel, ginagalit ang Diyos sa kanilang katigasan ng ulo. Ganun kalala. At dahil yun, the Bible is filled with the repeated disobedience. Ang Bible, pag nagbasa ka, may kita mo, palagi silang sumusuway, paulit-ulit. At pag sumusuway sila, pag sinabi pag sumuway po sila, sumasamba sila sa Diyos-Diyosan na pinagbawal sa kanila ng Diyos. In the first place, bawal nga sila, kaya nga, ang mga Hudyo po, hindi sila pwede mag-asawa ng hindi Hudyo. Dapat Hudyo din. Hindi sila pwede mag-asawa nung karatig bansa nila, katabi nila doon. Hindi pwede. Bakit? Kasi ang sabi ng Bible, ilalayo niyan ang puso niyo sa akin. Sino gano'n ka-stricto yung buhay nila? Kung Hudyo ka lang. Hindi ka pwedeng halo-halo dyan. So, ang Hudyo sa Old Testament, hindi pwede mag-asawa ng Pilipino. Kasi tayo Gentiles. So, pero may kita mo sa Bible, punong-puno ng pagsuway, punong-puno ng pagsamba sa Diyos-Diyosan, na ang nangyayari dito, ang galit ng Diyos, talagang tinitrigger nila. At kaya naman, pinahatulan din sila ng Diyos, kasi ang Diyos, tandaan niyo po patas. Kung sabi ng Diyos, sumunod kayo, blessing. Sumuway kayo, curse. Eh kung sumuway sila, curse. Nakalagay sa Bible. Their Savior who came to this world, they themselves betrayed and murdered. Kahit si Kristo, dumating nga para sa kanila, para iligtas sila. Pero, si Kristo mismo, binetray nila at pinatay nila. O, ano sabi ng Bible? Acts 7:52. Which of the prophets have not their fathers persecuted? And they have slain them, which showed before the coming of the just one, of whom ye have been now the betrayers and murderers. Betrayers and murderers. Bakit nila binitray? Alam niyo po si Jesus Christ, nung siya ay nandoon kay Pilato, kilala niyo si Pilato, no? Kasi alam naman natin, pag sinabi hugas kamay, si Pilato yun. Kasi hugas kamay siya. Sabi niya, wala akong nahanap na fault dito sa tao na to. Pero pinapako niya pa rin kasi na-pressure siya sa mga Hudyo. Wala naman siya nakitang fault kay Jesus Christ. Meron bang magkakamali sa kanya? Wala! Ni isang pagkakamali, wala siya lang napatunayan. Yung mga nagsabi na meron daw, chismis, mga kaibigan, mga kapatid. Chismis lang. Pero wala silang na-prove. Pero, that prophecy might be fulfilled, si Kristo na papasok. Namatay. Ngayon, sila tuloy, ito na ngayon ang sentensya sa kanila. Mga mamamatay tao kayo at mga betrayers kayo. Ano po ang Tagalog na betray? Traidor, yan. Mga traidor kayo at mga mamamatay tao. Yun ang sabi ni Peter, ni Stephen dito bago siya batuhin. The Apostle Paul definitely proved that even God's own chosen people were under sin. So, puprove natin na kahit ang isang Hudyo pala, kanina kasi sino ang sinner? Sino ang sinner? Gentile. Pero sa Bible, si Apostle Paul, dumating siya sa eksena, pinrove din pala na ang Jews din makasalanan. Behold, thou wert called a Jew, and restest in the law, and makest thy boast of God, and knowest His will, and approvest the things that are more excellent, being instructed out of the law, and art confident that thou thyself art a guide of the blind, a light of them which are in darkness. Bakit na sabi ng Bible yun? Nasa kanila yung salita ng Diyos Nasa kanila yung oracles of God. So it's supposed to be, kaya nilang mag-lead from darkness to light. An instructor of the foolish, a teacher of babes, which has the form of knowledge and of the truth in the law. Thou therefore which teachest another, teachest thou not thyself? Thou that preachest a man should not steal, dost thou steal? Thou that sayest a man should not commit adultery, dost thou commit adultery? Thou that abhorrest idols, dost thou commit sacrilege? Thou that makest thy boast of the law,
Through the breaking of the law, dishonors thou God. Listen, ito yung sentensya sa kanila ng Diyos, sa mga Hudyo. For the name of God is blasphemed among the Gentiles through you. As it is written. Nabablaspheme ang pangalan ng Panginoon na dudungisan. Bakit? Kasi mismong yung mga tao na kanyang pinili, bayang Israel, ay mga masuwaying tao. Ano na lamang sasabihin ng mga karatig bansa nila? Sabihin nyo, may batas pa kayo. Sabihin nyo, may sa inyo ang tunay na Diyos. Makita namin yung buhay nyo, paresan tayo masama si Diyos. Nagiging blasphemy. At yun po yung nagiging sentensya sa kanila ng Bible that even Jews who are chosen nation of God is also under sin. For circumcision verily profiteth if thou keep the law. But if thou be a breaker of the law, thy circumcision is made uncircumcision. Ito na yung verse kanina. What then? Are we better than they? No, in no wise. For we have before proved both Jews and Gentiles that they are all under sin. Naintindihan po ba? Sana maliwanag sa atin yung first point natin. Our first point is clearly, lahat ay nasa ilalim ng kasalanan. Hudyo ka man, Hentil ka man, lahat ay nasa ilalim ng kasalanan. Tama po? Maliwanag ko, na-prove natin, Gentiles, given, idolaters, sinner. Pero, ito na, dumating si Apostle Paul, diniscuss niya, in-explain niya, pati pala Hudyo, sinner din. Kaya lahat, all under sin. Okay. Therefore, we conclude that the Jews themselves were under sin in light of the biblical revelation. Second point, all guilty before God. So, hindi lamang nasa ilalim ng kasalanan, parehas, ang isang Hudyo at ang isang Hintil, kundi, pangalawa, lahat ay guilty. Lahat ay guilty. Lahat ay may sal. Lahat ay mananagot before God. Anong big deal? Kung ang parehas na Hudyo at Hintil ay nasa ilalim ng kasalanan, then, ang kailangan mangyari ay bayaran nila ang consequence ng kasalanan. Bayaran. Kailangan mabayaran. Sabi ng Bible, Romans 6:23a, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya po namamatay tayo. Kaya may death sa tao. Kasi resulta po yun ng kasalanan. Okay? So, now, physical death. Maaari yung physical death, hindi ka masyadong matakot doon as much as another death identified in the Bible. Anong point mo, preacher? Yung physical death, alam natin darating sa lahat eh. Tama ba? Iba nga, pinaghahandaan pa talaga yung physical death. Kumbaga, bago sila mamatay, nakabili na sila ng lupa sa memorial. Meron na silang St. Peter insurance. Meron silang kung ano-anong insurance. Para ready na sila pag namatay sila. Pero hindi nila napapaghandaan. Paghandaan nila yung physical death. Kung saan hihimla yung katawan nila. Ang hindi napapaghandaan ng tao, yung death ng soul. Which is, mas nakakatakot pa kaysa sa physical death. Sabi ng Revelation 21:8, but the fearful and unbelieving and the abominable and murderers and warmongers and sorcerers and sino doon? Sino yung mga idolaters na yun? Mga Gentiles. Diba? Without hope, without God in the world. And all liars! Patay. Sino dito ang hindi sinungaling? Sinungaling siya. Okay? So, lahat ng mga sinungaling, sabi dito, shall have their part in the lake, which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Yung death of the body, yes, maaaring matakot tayo. Pero, what must scare you the most is the second death. Mas nakakatakot po yung second death kaysa sa death of the body lang. Kasi ang second death, itatapon katawan mo, kaluluwa mo parehas sa lawa ng apoy. Lake, which burneth with fire. Which burneth with fire and brimstone. It is eternal, unending, continuous punishment for sin and separation with God. Ito yung nakakalungkot nga po nakatotohanan. Pero truth siya sa Bible. Ang punishment sa kasalanan, unending, hindi natatapos. Hindi po totoo yung doktrina ng purgatory. Na ang mga taong mamamatay, kunyari, depende kung gano'n sila kasama.
Kung tulad ka ni Hitler, yun, sobra. Baka hindi ka na makalabas sa purgatorio nun. Para permanent. Pero hindi po. Sa Bible, maliwanag, lahat na mapunta sa kapahamakan, ang punishment nun, walang hanggan, hindi natatapos, tuloy-tuloy na punishment for sin and separation with God. Hindi lamang na napapanish ka sa kasalanan, kundi hiwalay ka pa sa Diyos forever. That is much painful. At dahil all under sin, all are condemned. Dahil lahat ay nasa ilalim ng kasalanan, lahat po ay mapapahamak. The justice of God could not allow sin in man to be removed just by mere declaration or will. Hindi hahayaan ng Diyos na aalisin niyo yung kasalanan na gano'n na lang basta. Parang maglalaho na lang sa bula o parang maglalaho na lang sa ere. Wala ka ng kasalanan. Hindi gano'n. In God's creation, what you sow, you will reap. Kung anong iyong itanim, iyong aanihin. Ang Diyos ay patas na Diyos. He is a just God. And all the secrets of men will also be revealed and judged accordingly. Kaya kung ano mang tinatago ng tao, one day, all will be revealed. Sabi ng Bible, in the day when God shall judge the secrets of men by Jesus Christ according to the gospel or to my gospel, and therefore lahat po ay guilty. All are guilty. Our passage emphasized the guiltiness of the Jews in order that all the world may become guilty before God. Ginawa ng Diyos yun kahit mahal na mahal niya ang bansang Israel, kahit talagang pinili niya yung bansang Israel, pero pinantay niya sa kagaya nating Gentil para lahat guilty, para pantay-pantay. Hindi na yung Diyos sila, parang special, parang sa mga bangko ba, may special na linya sa mga matataas yung deposito. Sa atin, na mga maliliit lang deposito, pila ka ng mahaba. Okay? Parang gano'n sa Israel, sa Israelita, prepare. Mataas. O ba? Ano sila? Pero, ang mga Gentiles hindi. Pero ginawa ng Diyos, during our time, pinantay niya, all are guilty na. Kaya sabi ng Bible, now we know whatsoever things the law saith, it saith to them who are under the law, that every mouth may be stopped, and all the world may become guilty before God. So today, hindi nagmamatter kung pinanganak ka ba sa lipi ni Abraham o galing ka sa Pilipinas. Doesn't matter kung saan ka pinanganak. Lahat, sabi ng Bible, guilty. All are guilty before God. That makes all men condemned and is destined to hell and lake of fire. Now, yun yung unsettling or yun yung hindi masyadong masaya na mensahe ng Bible. Pero salamat, di nagtapos doon. Tama? Merong redemption. Okay? May katubusan. Yes, all are under sin. Yes, all are guilty. But number 3, merong redemption, may katubusan na kay Kristo Jesus. Look at the wisdom of God. So this should invoke thoughts and question in our minds. So, yung mga bagay na diniscuss ko po sa inyo, dapat magbigay ng tanong, parang mag-provoke sa inyong mind na, ginawa lang ba ng Diyos ang tao para mamatay? Ginawa lang ba ng Diyos ang tao para itapon sa lawan ng apo? Of course, God forbid. Hindi. Sin separated us from God, but His mercy and love, paired with His infinite wisdom, has devised our redemption. Kaya sabi ng Romans 11:32, God had concluded them all in unbelief, including the Jews. The Jews, i-conclude na rin in unbelief. Kasi ang gusto ng Diyos, ang plano ng Diyos, that He might have mercy upon them. Kasi hindi siya magiging patas kung may mercy lang sa Israel. Okay? Tapos, parehas na naman. Hindi po. Kaya ang ginawa niya, kinuklud niya na din pati yung Israelita during our time na in unbelief. Para ang bawat isa. Okay? Kung papaano, diba na, ano yung first point? All under sin. Pangalawa, all are guilty before God. Kung totoo yung dalawang bahagi na yun, that He might have mercy upon all. At ito yung redemption that is in Christ Jesus. Oh, the depth of the riches, both of the wisdom and knowledge of God, how unsearchable are His judgments and His ways past finding out. Kapag naiintindihan niyo po ito, this is our prayer, na maintindihan niyo po yung mensahe ng Diyos.
na napakagaling ng Diyos. Diniscuss ko sa inyo yun dahil katotohanan yun. Gusto rin ng Diyos maintindihan natin yun na makasalanan tayo, na guilty tayo. Pero hindi mo ma-appreciate yung pagliligtas ng Diyos kung hindi muna tayo aamin na tayo ay mga makasalanan. Paano ka ililigtas? Di ka naman nalulunod, halimbawa. Paano ka isasagipin dyan sa dagat, halimbawa? Kung hindi ka naman hihingi ng tulong or hindi ka umaamin ay kayo nalulunod. Siyempre kung nalulunod ka na, sasagipin ka kung may makakita sa iyo. At ang Diyos, alam niya ang tao, nalulunod na. Pero not unless umamin ka na ikaw ay nalulunod, hindi ka niya matulungan. The need for redemption. Like a debtor to his Lord, kagaya ng isang may utang sa kanyang pinag-utangan. Sin bondages the sinner and encumbers him with punishment forever. Ang pinagkaiba, ang utang dito sa lupa, kahit matagal bayaran siguro, mabayaran mo. Pero ang kasalanan, kapag doon ka may utang, forever ka na magbabayad at hindi ka matatapos. Ganun siya kalala. Man needs to be redeemed. Kaya ang kailangan natin, may tumubos. Kailangan natin may magbayad. Kasi kung tayo nga po yung magbabayad, tandaan nyo, hindi mo mamabayad. Wala po, hindi po totoo yung purgatorio na. Hintay ka lang siguro kung medyo masama ka, magagawa ka ng mga kasinungalingan sa buhay mo, kung ilan yung mga nagawa mong mali sa buhay mo, hindi alam ng iba. Siyempre, hatulang ka ng Diyos, alam niya naman lahat. So pagdating doon, okay, siguro, bigyan ka ng 200 years. Pagkas doon, alisin na kita. Hindi po totoo yun. Ang punishment sa kasalanan, once na nandun ka na, hindi ka na makaalis. Ang time lang na alisin ka doon ng Diyos, di ba, impyerno? Sa ilalim ng earth yan. Ang time lang makaalis ka, nililipat ka rin sa apoy din. Ito fa. Yun lang, ang time na yun. Kaya, inote natin, intindihin natin, na lahat ng effort ng tao para bayaran ang kanyang sariling kasalanan ay walang kwenta. Inuwa futile, working vain. The Scripture supplies us with the redemption we need, and that is in Christ Jesus alone. So kung gusto mong mabayaran ang iyong kasalanan, isa lang. I-preach ko po sa inyo, isa lang ang lugar kung saan mo matagpuan yan. Wala kang ibang puntahan, hindi sarili mo, hindi ginagawa mo, hindi effort mo. Ang pupuntahan mo lang, according to the Bible, ay isang lugar, isang tao, in Christ Jesus alone. Look, Romans 3:24. Being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Saan yung redemption? Saan yung katubusan? Matatagpuan? In Christ Jesus. In Christ Jesus. Nagkasala tayo? All under sin? Yes. All guilty? Yes. Pero salamat, may nag-redeem. May nagbayad. At ang pinantubos, dugo ni Kristo. Pero matagpuan mo lang yun, kanino? Kay Kristo lang din. Whom God hath set forth, Romans 3:25, to be a propitiation through faith in His blood, to declare His righteousness for the remission of sins that are past, through the forbearance of God. Propitiation yung ginawa ni Kristo. Si Kristo mismo naging ang ibig sabihin po ng propitiation sa Bible ay yung karampatang pambayad. Sinatisfy niya. Diba, kung may utang ka na 20,000, ang propitiation mo doon, worth 20,000 ibayad mo. Propitiated na yung utang mo, wala ka na. Ibig sabihin, fully satisfied na po. Kung ikaw naman ay may kaso, at ang pinataw sa iyo ay 10 taong pagkabilanggo, pag na-serve mo na yung kaso mo na yun, 10 taong ka na nabilanggo, fully satisfied na yung punishment. So, kung fully satisfied na, propitiated na, wala ka na bayaran. Tapos na, makalaya ka na. Okay, when it comes to sin, the only propitiation that we have is through Christ. Ang tanging pambayad lamang sa kasalanan ay walang iba kundi ang ginawa ni Kristo Jesus. Wala pong iba. Hindi pwedeng pumunta tayo, hindi tayo din tumingin tayo sa sarili natin. Hindi tayo sabihin, mabait ako, sumusunod ako sa mama ko, sumusunod ako sa magulang ko. Ibig sabihin, punta ka ng langit. Hindi. Kailangan mo magtiwala kay Kristo ikaw mismo. At pagtiwalaan mo siya na siya ang nagbayad ng iyong mga kasalanan. Why in Christ? Bakit itong term na to? Bakit kay Kristo Jesus? Because only in Christ was sin condemned to the fullest, satisfying God's wrath towards sin. Tanging kay Kristo lang
ang kasalanan ay kinundina and satisfying God's wrath towards sin. Tignan mo, el dulo, God sending His own Son in the likeness of sinful flesh and for sin. Pinadala ng Diyos ang kanyang sariling anak in the likeness. Hindi siya makasalanan, katulad lang natin. Kung ano yung, kung paano tayo, ganito lang din si Kristo sa atin. Pero most likely, hindi siya mataba. Okay? Kasi nag-aayuno siya eh. Okay? So pinadala ng Diyos ang kanyang sariling anak in the likeness of sinful flesh. Para sa kasalanan, anong ginawa? Condemn sin in the flesh. Condemn sin in the flesh. Whom God had set forth to my propitiation. Bakit kay Kristo Jesus? Kasi sa Kanya lang na-satisfy ang puot ng Diyos. Propitiation po siya. And also, it is only in Christ na meron tayong reconciliation. Na pwede tayo may pagkasundo sa Diyos. Ano naman po, kuya? Ano po ibig sabihin ng reconciliation? Diba tayo ay enemies? Naalala niyo yan? Tayo ay kaaway ng Diyos? So anong kailangan mong gawin sa mag-aaway? Pagbatiin. Ang tawag po doon ay reconciliation. Pag pinagbati mo ang dalawang bagay na hindi magkasundo. At matatagpuan mo lang ang pagkakasundo sa Diyos, walang ibang pamamaraan kundi in Christ. Kaya ano sabi ng Bible? To wit that God was in Christ, reconciling the world unto Himself, not imputing their trespasses unto them, and had committed unto us the word of reconciliation. Therefore, kung gusto mo, kaaway tayo ng Diyos, pero gusto natin magkipagkasundo sa Diyos, wala kang ibang dadaanan kundi si Kristo. Hindi ka pwedeng mag-segue. Hindi ka pwedeng dumirekta sa Ama at lalagpasan mo si Kristo. It is through Christ, it is in Christ na merong reconciliation. Merong pagkakabati. Okay? So, hindi lamang yun, kundi it is only in Christ that anyone, both Jews or Gentiles, will obtain righteousness. Nakita nyo yan. Natagpuan ako kay Kristo. Tinutukoy ni Apostol Pablo si Kristo. Natagpuan daw siya kay Kristo. At ang natagpuan siya, nung nandun siya kay Kristo ay righteousness, which is of God by faith. Hindi na no longer his own righteousness. Hindi niya na pwedeng ipakita yung sarili niyang pagsunod sa batas, yung sarili niyang ginagawa. Wala na po yun. Wala na po yun. Walang kwenta yun. Kasi kay Kristo natagpuan niya righteousness which is of God by faith. Not only that, ito, gusto ko po, tandaan niyo ito. Wala kayong natandaan sa mga sinabi natin na yun. Ito po. Tanging kay Kristo lang tayo hindi maiiwalay sa pag-ibig ng Diyos. It is only in Christ that we could never be separated from the love of God. Okay? It is only in Christ. Hindi ka na maalis. Yung pag-ibig ng Diyos palagi na, hindi na matatanggal, never na maaalis sa'yo, permanent na, kay Kristo lang yun. Ano sabi ng Bible? Nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God. Pero may lugar yun, which is in Christ Jesus our Lord. Saan lang tayo hindi masiseparate from the love of God? In Christ Jesus our Lord. Lumabas ka kay Kristo, umalis ka kay Kristo, matanggal ka kay Kristo, if ever ikaw ay wala kay Kristo, you will be separated from the love of God. Pero kung gusto mo na hindi ka na mahihiwalay sa pag-ibig ng Diyos, you need to be in Christ. The safest place in the world, ang pinaka-safe na lugar sa sanlibutan is not a literal place na kunyari, dito sa dagat, o sa bundok, o sa syudad, hindi. The safest place is in Christ. In Christ. Kasi kapag na kay Kristo ka, kahit kamatayan, hindi ka na mahihiwalay sa pag-ibig ng Diyos. But not until mapunta ka kay Kristo, dun ka lang magiging fully secure and fully, eternally, never be separated from God again. Mahal ng Diyos ang world, kaya nga namatay si Kristo eh. Pero hindi lahat saved. You need to be in Christ. Kailangan mapunta ka kay Kristo para ikaw ay hindi ka na ma-separate from the love of God. The safest place,
that you could be is in Christ Jesus our Lord. Yan ang maliwanag sa Bible. No wonder, redemption can only be found in Christ Jesus, excluding any other means. Wala nang ibang pamamaraan. Man who tries to imitate what Christ did, diba? Tuwing Marso at Abril, ginagaya nila, nagpapapako yung mga tao, nagsusugat yung mga tao, ginagawa nila yung ginawa ni Kristo and also. Pero sa totoo lang, that is bribing. Lord, tignan mo nga, sugat-sugat na ako, hindi mo pa ba ako mapatawad? Lord, tignan mo, pasad-pasad ko yung krus na to, hindi mo pa ba mapatawad? Lord, tignan mo, nakapako na ako, hindi mo pa ba ako mapatawad? Binabribe mo ang Diyos. At ginagaya mo ang ginawa ni Kristo. Parang sinasabi mo, hindi pa sapat yung ginawa ng anak mo. Gusto ko pang dagdagan. Ganun ba yung sabi ng Bible? O yung sabi ng Bible, yung ginawa ni Kristo, sapat na. Kailangan pa ba natin ulitin? Kailangan pa ba natin gayahin? Kailangan pa ba natin dagdagan ang ginawa ni Kristo? O ang sinatuturo ng Biblia, sapat na ang ginawa ni Kristo? Sapat na po. Hindi na kailangan mag-add up pa doon sa ginawa niya. It is Christ and Him alone who in all points tempted like as we are yet without sin and whom God is well pleased. Hebrews 4:15, may kita natin dito si Kristo. Tinukso din kagaya ng mga tukso sa atin, pero sa dulo, wala pa rin siyang kasalanan. Okay? Hindi kasalanan ang matukso. Ang kasalanan yung bumigay sa tukso. At si Kristo, tinukso din, pero hindi siya bumigay sa tukso. He is sinless and spotless. And also in 2 Peter 1:17, we have the testimony na ang Diyos, the Father, also, to His Son, sabi niya kay Kristo, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Nasabi niya ba yan sa kahit kanino? Nasabi niya ba yan 100% or perfectly na itong tao na to, please na please ako sa kanya? Sinabi niya yan sa kanyang anak. Kasi yung ginawa po ni Kristo Jesus ay sadya pong perfect, spotless, sinless, wala pong pagkakamali. Blameless. In all points, hindi mo mahahanapan ng butas ang Panginoong Jesus. Ang butas lang na makikita mo sa Kanya ay yung butas niya dito. At dito. At sa kanyang paa. At sa kanyang side. Dahil binutas siya talaga. Pero sa kanyang buhay, wala kang makikita butas. Lastly, last na agad. Bilis lang ng oras. Personal acknowledgement of sin and guilt. Personal acknowledgement of sin and guilt. It is without doubt that Jesus Christ is a Savior of all men. Nag-agree po ba kayo doon? Na si Kristo ay tagapagligtas ng lahat? Kung gayon, it is to be acknowledged that no man will be saved unless he or she places faith in Christ and His finished work. Pero, walang maliligtas kung hindi mismo ang tao ay maniniwala at ilalagay ang kanyang pananampalataya kay Kristo at sa tapos niyang ginawa. Kaya sabi nga dito, si Jesus Christ, Savior of all men. Tama po? Pero, especially of those that believe. Lahat, kaya niyang isave. Pero yung mga maniniwala lang, yung maliligtas niya. Lahat, the scope of salvation is to the ends of the world. Kahit saan ka pa nakatira, kahit anong kulay mo, kahit gano'n ka katangkad, kahit gano'n ka kabata, kaya kang iligtas ng Panginoong Yesus, walang limit niya eh. Pero, ang kailangan mo para masave ka, paniwalaan mo yung ginawa niya. Hindi ka naman niya ililigtas kung hindi mo papaniwalaan yung kanyang ginawa. The truth about Christ and salvation has been widely propagated and even known by the general public. Tama? Kahit sinong tao dito, karamihan ng tao alam na si Kristo namatay, na si Kristo tagapagligtas. Alam nila yun. Tama po? Kasi ano pagkakilala mo kay Kristo? Anak ni Maria, tagapagligtas. Kahit sino katanungin mo, halos masagot ka kung sino si Kristo. Pero ang tanong, bakit hindi pa rin sila ligtas? Tama po, yun yung nakakapagtaka doon. There are multiple reasons why men are still not saved, even with the basic knowledge of what Christ did. Marami. Pero among those is the rejection of the truth that they are a sinner themselves and need a Savior. Kasi ang iba, kaya hindi naliligtas. Dahil hindi sila umaamin na sila ay makasalanan.
Preacher, kala ko ba ang kaligtasan si Kristo ang tagapagligtas? Yes. Pero bakit ba siya naging tagapagligtas? Christ died for our sins. Siya ay naging tagapagligtas kasi makasalanan ng tao. At kung ang tao hindi aamin na siya ay makasalanan, paano kayo liligtas ng Diyos? Paano kayo liligtas ng Diyos kung ikaw mismo ay walang pag-amin sa iyong sarili na ikaw ay makasalanan at kailangan mo ang tagapagligtas? Hindi ka maliligtas ng Diyos kung ikaw ay walang pag-amin sa iyong sarili na ikaw ay mismo makasalanan. Any man should acknowledge that Jesus Christ paid. Hindi lang para sa kasalanan ng buong mundo, kundi kasalanan mo, kasalanan ko. Else, they can't be saved. Tingnan yung verse. This is a faithful saying and worthy of all acceptation that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. Sino lang ililigtas niya? Yan yung Bigyan natin ng pen. Ito lang ililigtas niya po Sinner lang. Christ Jesus came into the world to save. Kung hindi ka umaamin na ikaw ay sinner, paano kayo liligtas? Nagliligtas lang siya ng sinner Hindi naman siya nagliligtas. Christ came into the world to save guwapo. To save maganda. To save sambalinyo. Hindi Walang iba dyan. Ang ililigtas ng Kristo sino? Kung hindi ka aamin, ikaw makasalanan, paano ka niya ililigtas? Ang scope ng salvation ng Diyos is for sinners. At kung ang tao ay hindi aamin na siya ay makasalanan, hindi siya maliligtas. Kahit pa gaano ka mabait. Ang kaligtasan hindi nasusukat sa pagiging mabait, pagiging matalungin, o pagiging maagap, o pagiging masikap. Hindi dyan. Ang kaligtasan nasusukat yan sa kung ikaw ay umaamin na makasalanan ka, at dahil makasalanan ka, tutungo ka kay Kristo kasi siya ay tagapagligtas ng mga makasalanan. Only through that. When a person truly trusted in Christ, kapag totoo na nagtiwala ang tao kay Kristo sa pamamagitan ng Ebanghelyo, there is already an acknowledgement of personal sins and its payment by Christ alone. So, ang tunay po na masisave, ang tunay po na nagtiwala kay Kristo, kasama na po yun. Kaya nga siya makatitiwala na kay Kristo, kaya nga makapamaniwala na siya kay Kristo. Kasi inamin niya na sa sarili niya, Panginoon, sorry po, ako ay isang makasalanan talaga at hindi ko maliligtas sa sarili ko Maliban na ako'y manampalataya sa iyo. So, meron na. So, kapag ang tao naniwala sa gospel, kapag ang tao naniwala sa ginawa ni Kristo, ibig sabihin, inamin niya na siya ay makasalanan. Na meron ng conviction na sa kanya, na nag-work na sa kanya, na siya ay guilty. Sabi natin kanina, all are guilty. Tama po ba? Ang tanong, umaamin ka ba na ikaw ay guilty? Pwede sabihin, lahat guilty, pero ikaw, hindi mo guilty. Sila lang. Not unless ikaw mismo aamin sa iyong sarili na ikaw ay guilty. Ako ay guilty. Could we obtain salvation? Could we obtain salvation? Para masabi natin na Jesus is my Savior, truthfully, it must be accompanied with the understanding that Christ died for our sins. Hindi lang namatay si Kristo para sa kasalanan. Mababaw yun. Si Kristo namatay para sa kasalanan. Pero hindi mo aaminin na ikaw ay makasalanan, hindi ka maliligtas. Not unless you believe that Jesus Christ personally died for your sin. Hindi sin ng ibang tao. Hindi kasalanan nila. Hindi kasalanan ng ibang tao dyan na sobrang sama. No. Kahit sino sa atin, kahit mga batang ito, makasalanan. Kasi pinanganak tayo na may sinful nature. Dahil sumuway ang tao sa Diyos. Isa pa. Kaya ang bata, nangungupit, susubay sa magulang, sisinungaling, nag-wait sa magulang pero hindi pa naman uuwi. Bakit? Kasi may kasalanan. At ang kailangan na makasalanan sino? Si Jesus Christ. Kasi siya'y nagbayad ng ating mga kasalanan.
Closing thoughts, kilala niyo po ba si Kristo as the Savior of all men? If so, nagtiwala ka ba kay Kristo bilang personal Savior mo? Hindi mo lang, tagapagligtas siya. Pero tagapagligtas mo ba siya? Hindi sapat yung tagapagligtas siya, oh, alam ko na yun. Alam ko na, namatay siya para sa lahat. Pero namatay ba siya para sa lahat? To truly believe in Christ the Savior is to fully accept our sin guiltiness before a holy God. We need to be saved because we are sin cursed and hellbound. We can't be saved without proper understanding of sin and what Christ did in order to do. So, bago tayo magtapos, share ko lang po sa inyo. Ako po ay anak ng pastor. Simula bata ako, nasa tiyan pa lang ako, nag-church na ako. Nasa tiyan pa lang ako ng nanay ko, nag-church na po ako. Kasi, wala kang magawa eh. Diba? So, pinanganak ka, nasa simbahan ka na. Ano magawa? Pero, there was a time na sobra akong natakot. Sobrang takot ko kasi naintindihan ko na napupunta ako ng impyerno. Kasi makulit din ako ng bata ko. Yan, dami din akong kalokohan. So, punta ako impyerno. But, there was a time na nagseryoso ako tungkol sa mga bagay ng Diyos. And that was when I was 13 years old. Sa isang camp sa Morong Bataan. Doon po ako nagsukol ng buhay ko sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, gusto ko pong pagamit yung buhay ko sa inyo. Gusto ko malaman yung katotohanan. And that journey, salamat sa Panginoon dahil hindi siya naging madali. It's not been easy. Pero salamat dahil noon, meron na akong zeal. Meron na akong... Nagpipreach na po ako. Pero nung time pala na yun, hindi ko pa talaga naintindihan yung gospel. Nagsukol ako ng buhay sa Diyos kasi parang iniisip ko, wala kang kwenta yung buhay kung para lang sa sarili ko, mga sarili ko lang design, wala eh. Gusto ko talagang isip yung truth. Pero although nasa church ako lumaki, although anak ako ng pastor, hindi ko pa pala naintindihan yung gospel. Not until umattend kami sa isang camp doon na sa Liba, Batangas where I fully understood na ako pala ay makasalanan at nagtitiwala ako sa sarili ko. Kailangan ko palang i-give up yun. Kasi nagtitiwala, ay ligtas na ako! Bakit ka ligtas? Ilang beses ko na tinanggap si Kristo eh. Ilang beses ko na po kasi tinanggap. Bawat may patay, kapag may patay lalo, pag funeral service, tatanggap pa talaga kay Kristo eh. Kasi natatakot ka, bakit ko na sumunod? Eh, takot ko na. Sino gusto pumunta na langit? Siyempre, sino ba namang ayaw ko? Sino gusto pumunta na langit? Ikaw, oh, sumunod kayo sa panalangin na ito. So, ako naman, tahimik na. Nagkagat kita. Parang mindset doon, kung hindi man ako naligtas nung una, at least ngayon, sure na ako. Pero ay ulit-ulit tayo sa cycle na yun. Pero not until nga, punta kami doon sa Lipa, Batangas, habang nagdi-discuss lang ko yung dalawang tao dyan, pastor yata isa, ganyan. Nagdi-discuss sila, hindi na ako kausap eh. Naririnig ko lang yung pinag-uusapan nila. Tapos doon ko naintindihan, nagtitiwala ako sa sarili ko at hindi sa ginawa ni Kristo. Not until that moment, na-realize ko, ayun, sinner pala din ako. And I'm trusting in my own works. So, since that time, wala na. Give up ko na yung sarili kong understanding, give up ko na yung ano ko, yung pinaghahawakan ko, natiwala na ako kay Kristo. So, since that moment, I believe that was 2018 or 2019 or 2017, nandyan. Sa mga taon na yun, dun po ako, nasigurado ko na ako ay ligtas. That I am in Christ. Okay? Na ako ay na kay Kristo Jesus. Dahil ang aking mga kasalanan, napatawad ng lahat at di ako nagtiwala sa sarili ko kundi si Kristo Jesus. And our prayer po, no, salamat po sa inyong time na pagpakinig. Pero our prayer, kayo din po mismo, personally, maintindihan niyo po ang kaligtasan at masabi niyo sa sarili niyo, ako ay ligtas. Dahil naintindihan ko, pinatawad na ni Kristo aking mga kasalanan. Pero not until makaamin tayo na tayo makasalanan, hindi ko mapapatawad. Hanggang nagsabi ka, okay pa ako, mabuti ako tao, mabait ako. Diba? Hindi naka-base. Kahit magsimba ka araw-araw, hindi ka nakaligtasan.
ang kailangan mo, pagtiwalaan si Kristo Jesus. So bago tayo mag-question and answer, kung meron kayong question lang, no, mag-pray muna tayo. Lord, thank you sa kabutihan niyo po. Thank you po ngayong araw na ito tanghali. Salamat po sa inyo pong pagsama po sa amin. I pray continually sa mga tao po nandito. I hope that they could understand the gospel, na sila po ay makapagtiwala kay Kristo bilang kanilang tagapagligtas. That they will also admit na sila po ay makasalanan. Pero salamat sa pag-ibig mo, kayo po ay pumunta dito para mamatay doon sa krus at iligtas ang mga makasalanan katulad namin. Salamat po Panginoon sa iyong ginawa. Thank you for that great salvation in Christ, na hindi na mag-separate kami sa love of Christ kung kami nandoon. In Christ we pray. Amen. Amen. And amen. Yan. So meron po ba tayong questions?